Yo guys, so panandali ang breakdown lang konting chika lang, chismis dun sana. So ito yung auto na ginamit ko. Ito yung guys, ito yung main ko. Ginamit ko dun sa annual championship race ng EDM na nangyari nung last week. So dun guys ay somehow nag-podium tayo. Third nga lang yung nakuha natin na basta biglang biglang nag-iba yung pananaw sa buhay nung finals na eh. Sayang lang kasi yung final run kasi kayang-kaya sana natin yung bigla na lang sa unang arangkada agad dun sa Dragon Back biglang lumipat sa kabilang lane eh. Which is di ko actually unprecedented din sa akin kasi sa lahat ng runs ko wala akong problema dun. Dun lang talaga nung finals lang talaga nagbiro yung auto. So, yung eto, main ko naman yung gamit ko pa rin, yung FMA. It's been 3 months siya na nakatambay. Tapos biglang ginamit. Last na lapag ko nito yung yung stock class event ng Japan Cup. After nun, di ko na talaga siya nilaro. Nakatambay lang to guys sa bahay. Walang maintenance nga yung eto. Nilapag ko nilaro ko lang. Ang kasi, ang nangyari is kaya yung kasi yung event guys is medyo masyadong maselan kasi bali yung pumasok kasi nun is mga top players nung yung nanalo sa EDM. So annual championship siya. Yung mga accumulated points nun na naganap nung 2025 so nanalo sa EDM. So yun lang yung allowed mag-participate nun yung championship race na yun. And bottom 14 ata ako. Parang ganun. If I'm not mistaken. Or parang ganun nga, bottom 14. So, ang pa naman nila, ang style ng laro nila is kung ikaw yung pinaka bottom players, kailangan mo akyatin yung parang bracket. Yung maganda yung mga players na madami ng points kasi naghihintay na lang sila doon sa taas eh. Kung sino yung aakyat. Yun yung pinakamaganda. So, yun na buti na lang sa hit 3 nanalo tayo. Sa hit 1 kasi sumobra ng speed. Meron kasi guys doon. Madami sa layout is madaming critical part sa layout. Pero yung ko lang tatlo lang naman yung doon is yung para sa akin guys tatlo lang yung medyo critical siya. Yung isa na galing sa wave galing sa wave ba yun? Basta ganun na slope down one receiver. Tapos yung isa naman is yung parang nagkapatong na dragon back. Nakalimutan ko lang pangalan na sa ganun na style eh. Basta magkapatong siya. Tapos 2 receiver din ata yung drop nun. After. And then, yung cut jump na tabletop receiver. Tapos, after ng tabletop receiver, after ng tabletop pa naman na yun, is one receiver na slope down, tapos palikuna. Ang lang doon, ang medyo maselan lang sa cut jump at saka tabletop na receiver na yun. Hindi siya yung usual dati na nilalaroan namin na same level yung yung tabletop at saka yung usual na tawag ito, usual level ng kung paano nakalagay yung tabletop sa mga cut jump na receiver. Sa mga cut jump na tapos yun nga, tabletop na receiver. Hindi siya kasi ganun. Medyo a little bit elevated siya konti yung tabletop na yun. Kaya medyo tricky din siya na kasi pag kulang sa speed yung auto mo, kulang sa talon din yung auto mo. Hindi siya parang ka doon, mafi-flip yung auto mo, parang mabubunggo magaganon yung auto eh. Doon sa parang pa-slope, parang entry slope ng cut jump, ng tabletop. Pag sobra naman, yung talon ng auto mo doon, madadali ka naman sa anong tawag ba nito, yung receiver ng tabletop ng slope down na one receiver, paliko, doon ka naman madadali. So, kailangan talaga on point yung takbo ng auto mo doon. So, ang nakakatawa doon is halos lahat ng mga nasa top players na nasa taas, points, mga naghihintay na player sa top bracket, sila. Hindi talaga nila mapapasok doon yung auto nila doon. Kahit nung gawin nila. Kahit yung mga kilalang player, ayaw ko na lang pangalanan, kahit mga kilalang player, hindi nila napapasok yung auto nila doon. Nakakatawa lang. And also, wala kaming doon, hindi kami unlimited yung practice doon. Yun ang isang tricky din sa ginawa nila, which is gusto ko yung style na ganun. Yung nangyari kasi is before talaga mag-umpisa yung hit 1 kasi hit 6, 'di ba? Yung allowed lang namin na practice na lapag ng auto mo. Allowed mo lang ilapag yung auto mo kahit total kahit 10 auto pa yan dala mo. Ang allowed mo lang doon is 7 na lapag. Yung practice, 7 times lang. Yun lang. As in
dapat talaga, pag nagdala ka ng madaming auto doon, you pick talaga yung best auto mo na sigurado kang yun ang tatakbo ng ano sa'yo. Kasi from there, kailangan mo nang i-calculate lahat ng sa motor, sa gears, sa battery. Kailangan mo kasi yun nga ganun siya ka-limited yung lapag mo. 7 beses lang. At saka after ata ng hit 3, bibigyan kayong lahat ng 2 lapag na free na practice before mag-start nung parang hit 4 ata. And then before mag-start din yung hit 6, meron ding another 2 na practice. Pero wala talaga yun guys na hindi mo talaga siya parang hindi mo totally mababasa yung auto mo pag pag sanay ka sa pag sanay ka sa yung bang fix yung settings mo, parang ganun. Pag ganun yung playstyle, medyo hindi mo talaga magigets paano papasukin yung auto. Ganun na nangyayari. So anyway, somehow naman, yun nga, napasok tayo. Sayang lang nung final run kasi siya, maganda kasi yung pinakitang takbo kasi ng auto Kaso lang nung finals na talaga, nagulat na lang ako dun sa bandang section na may dragon back na ewan ko, nung paglapag kasi ng auto, biglang lumipat sa kabilang lane. Yun. At saka nangyari dahil nga lumipat. So, yun nga, 3rd place ng podium. But somehow, goods na din ang nangyari. So, at also, ito, ko na lang. Yung ginamit ko pala guys. Ginamit ko pala guys na tawag na ito. Motor ay sprint dash. Tapos ang gamit kong gear ay 5-1. At ang din is, pag ibang motor, matching talaga yung ginawa ko dun guys sa Pag ibang sprint dash ang gamit ko, hindi siya papasok sa ibang part ng layout. So, etong motor lang talaga na to, na sprint dash, ang somehow, sobrang match niya dun sa layout. Yun ang nangyayari. Kahit nga sa battery, kasi yung battery ko guys ay 3.06 volts yung battery ko. Pag lumampas yun guys ng 3.07, hindi na siya papasok. Ganun siya Balit peak run na yun ng auto. Na ganun yung settings niya. Ang mali ko lang nun guys pala, ay nung final, yung ginamit kong battery, I feel lang talaga is, nag-matter din yun. Kasi usual, ang ginagawa ko during race, ay gamit ko lang yung Sky RC ko na charger. Tapos, tinitingnan ko na lang sa battery checker ko, kung ilang voltage. Ang ginawa ko kasi, binigay ko yung battery ko sa tropa ko, kay Alvin. Tapos, pinasettings ko yung battery voltage ko dun sa parang battery, tawag ba na ito? Parang discharger niya, something na gano'n. Parang, nakalimutan ko ano yung term nun. Basta yun, pinasettings ko yung battery ko dun. Syempre, kahit same na 3.06 ang nakalagay dun, kasi yun ang pinasettings ko dun sa gamit niya. Iba pa rin yung current nun. So, might be, dun ako nadali. Sana hindi ko nalang hinaluan ng ibang current yung battery ko, especially nung finals. But anyway, overall, okay lang guys, yun lang So, I think yun lang guys regarding dito sa So, kahit somehow 3 months mahigit din nakatambay, nakasungkit din ng panalo. So, sige guys, pakita ko na lang yung mga layout. At saka ang ganda ng pa-premyo pala nila guys. Yun, shout out sa EDM. Ganda ng pa-premyo nila. And anyway, thank you again guys panonood and salamat. See you again for my next video. Diyan